Nagsisimula ang pelikula kay Axel, nagising na nalilito at may matinding sakit ng ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nanimbalik si Axel sa kanyang katinoan, tumingin sa tabi niya, at nagulat siya nang makita niya ang isang patay na daga. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nakakulong sa isang vault. Medyo makitid ang kwarto, may saradong bakal na pinto at locker sa loob. Ang mas malala pa, siya ay pinahihirapan ng mga langaw na umuugong sa kanyang ulo. Sinubukan niyang buksan ang bakal na pinto, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sumigaw siya at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Gumugugol siya ng isa pang ilang oras sa loob ng vault, at talagang kailangang pumunta sa banyo. Sa una, iniisip niya na ito ay isang uri ng kalokohan, lalo na pinaghihinalaan niya ang isang katrabaho. Mapanukso niyang sinabi na kapag umalis siya, tatanggalin niya ang kanyang katulong, ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto niyang wala ng ibang tao doon. Inilabas niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang kasamahan para sa tulong, ngunit walang signal. Naglalakad siya sa paligid ng silid upang makakuha ng ilang senyales ngunit nabigo, nawalan siya ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Dumiretso siya sa bakal na aparador para buksan ito, ngunit nakalock din ito. Sinubukan niyang tumingin sa loob ng aparador sa pamamagitan ng malilit na siwang, pinaghihinalaan niya na ang kanyang kasamahan ay nagtatago doon, ngunit wala siyang nakita. Naglalakad sa loob ng silid, sinubukan niyang hanapin ang anumang mga nakatagong kamera, ngunit wala. Lalo siyang naguguluhan at unti-unting nawawala ng pasensya. Nagalit siya at nagsimulang abusuhin ang kanyang kasamahan, kumbinsido pa rin na ito ay isang kalokohan. Galit na galit siyang sumigaw, na sinasabing pipantahan niya ang mga dingding ng Dom Umi kapag hindi nila binuksan ang pinto. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang sinturon at inihampas ito sa bakal na pinto, umaasang may makakarinig sa kanya. Unti-unti siyang nakakaramdam ng pagod at huminahon, dahil isang buong araw siyang hindi kumakain o umiinom. Patuloy niyang pinapagalitan ang kanyang kasamahan, na nagbabanta na isusumbong siya sa pulisya kapag hindi niya ito pinalabas, ngunit muli ay wala siyang natanggap na tugon. Pagkaraan ay nakatulog siya, at kinabukasan ay nagising siya at muling tiningnan ang signal ng kanyang telepono. Habang siya ay bumangon, hindi niya sinasadyang nahulog ang telepono sa lupa, na tuluyang nabasag. Para ma-hydrate ang sarili, hinubad niya ang kanyang leather na sapatos at umihi dito. Dahil sa sobrang uhaw, iniinom niya ito. Habang lumilipas ang oras, nagsisimula siyang mabaliw, na walang kontak sa mundo sa labas. Ang kalungkutan at gutom ay sumisipa, at ang pagkabigo ay nagtutulak sa kanya sa light pipe. Bigla niyang nakita ang isang susi sa anino ng isa sa mga fluorescent na ilaw sa itaas. Kinuha niya ang susi, ginamit niya ito para buksan ang aparador. Sa loob, nakita niya ang 2 silindro ng purong oxygen at ilang mga tool, kabilang ang isang martilyo at isang pait. Sa wakas, nakahanap siya ng ilang kagamitan sa hinang, kabilang ang isang flashlight na oxyacetylene. Kinukuha niya ang mga kasangkapan mula sa aparador upang masira ang bakal na pinto, ngunit wala itong silbi, kaya nagpasya siyang sunugin ang pinto gamit ang mga naka-assemble na kagamitan sa hinang sinusubukan niya iyon. Ngunit ang problema ay hindi niya alam kung paano gamitin ang tool, kaya ito ay ganap na walang silbi. Siya ay sumuko pagkatapos ng ilang minuto at nagtagumpay lamang sa pagsunog sa ibabaw. Pagkatapos ay nakaisip siya ng isa pang ideya, at sinusubukang sindihan ang alarma ng sunog gamit ang apoy, umaasang makakakuha ng tubig sa ganitong paraan. Sa kasamaang palad, ito ay isang maling alarma na hindi gumagana sa lahat. Siya ay nagalit at inilipat ang apoy sa bakal na pinto, sinusubukan na walang kabuluhan na sunugin ito, ngunit walang mabisa. Susunod, balak niyang gamitin ang martilyo at pait para subukang pait ang isa sa mga dingding ng vault, ngunit nabigo siya, dahil hindi masisira ang bakal na pinto. Sa lahat ng oras, ang kakulangan ng tubig at gutom ay nagdudulot sa kanya ng higit na pagkawala ng lakas. Desperado, nabigla siya at ibinagsak ang aparador upang simulan itong sipin. Matapos mailabas ang galit, umupo siya sa isang sulok para magpahinga. Ang paggawa nito ay nakakatipid ng mas maraming enerhiya hanggat maaari, dahil sa kanyang kakulangan sa pagkain. Dabang ginagawa niya yon, napansin niya ang isang butas sa dingding sa likod ng aparador. Kinuha niya ang kanyang martilyo at pait upang maghukay ng butas, sinusubukang lumikha ng isang lagusan upang makatakas.
Kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon, dahil ilang araw na niyang nilalanghap ang parehong hangin at sa kalaunan ay mas malala ang pakiramdam niya. Bilang solusyon, nagsimula siyang kumuha ng purong oxygen mula sa canister. Ngunit ang mataas na konsentrasyon ng oxygen ay nahihilo siya, kaya huminto siya bago siya mawala ng malay. Gumaan na ang pakiramdam niya, nagsimula siyang maghanap ng makakain. Samantala, ang mga uod ay nagsisimulang tumubo sa mouse sa lupa, na umaakit sa kanyang atensyon. Ang matinding pagnanais na mabuhay ang nagtutulak sa kanya na kunin ang mga ito at lamunin. Sa patuloy na paghuhukay ng butas sa kanyang walang humpay na pagsisikap, lumalaki ang butas, at nakikita pa niya ang mga bakal na bar sa loob ng dingding. Ginagamit niya ang tool upang matuno ang mga bakal na bar, at hindi nagtagal. Isang sinag ng liwanag ang pumasok sa butas, na nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Sa kalaunan, naguhukay siya ng sapat na malaking butas sa dingding, at nakapasok sa susunod na vault. Ngunit nang makarating siya sa kabilang side, napagtanto niya na ang silid ay katulad ng dati niyang tinutuluyan. Siya ay pumutok dahil ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang kabuluhan, at siya ay nagsimulang mag-hysterically sa pagpindot sa bakal na pinto ng galit. Matapos mailabas ang kanyang galit, muling inayos ng lalaki ang kanyang sarili, at nagsimulang mag-imbestiga sa pangalawang vault, kung saan natuklasan niya ang isang karaniwang lampara at isang pulang kabaong sa sulok. Maingat niyang binuksan ang takip ng kabaong, at nagulat siya nang makita ang isang magandang babae na nakahiga sa loob. Nakasuot siya ng damit, at mahimbing na natutulog. Napagtanto niyang buhay siya pagkatapos suriin ang kanyang pulso, kaya sinubukan niya itong gisingin. Pagmulat ng babae, tila kinikilabutan ang babae sa lalaki at sa kanyang paligid. Sinusubukan niyang makipag-usap sa kanya, ngunit siya ay masyadong natatakot, at lumalabas na hindi siya nagsasalita ng kanyang wika, kaya mayroon ding hadlang sa wika. Tumakas ang babae at nagtago sa orihinal na kwarto ng lalaki. Masyadong pagod si Axel para pigilan siya at ipaliwanag kung ano ang nangyayari, kaya pinili niyang matulog sa kabaong para sa gabi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay siyam inising siya ng takot na babae. Hinihimok niya itong ipagpatuloy ang paghuhukay sa lagusan, ngunit dahil sa gutom at uhaw, pagod na siya para magpatuloy. Bilang karagdagan, nasugatan niya ang kanyang mga kamay pagkatapos ng mga araw ng trabaho. Iniisip ng babae na ang lalaki ay isang tamad, kaya kinuha niya ang mga kagamitan at nagsimulang maghukay sa kanyang sarili, ngunit hindi ito kasing dali ng kanyang iniisip. Biglang parang naiihi ang babae. Tumakbo siya sa kabilang kwarto, ngunit pinigilan siya ng lalaki bago tinanggal ang kanyang pantalon. Sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga kilos, sinisikap niyang ipaunawa sa kanya na kailangan niyang umihi sa kanyang sapatos para makainom siya. Siya ay napahiya, ngunit naintindihan ang kanyang desperasyon, matinding pag-aalis ng tubig. Pagkatapos niyang gawin ito, desperadong ininom ng lalaki ang tanging pinagmumulan ng tubig na mayroon siya. Hinihikayat din niya siya na inumin ito upang manatili kahit minimally hydrated. Pinayuhan din niya ang mga uod upang mabuhay, ngunit agad itong tumanggi. Pagkatapos kumain, ang lalaki ay patuloy na naghuhukay ng lagusan, ngunit nagtagumpay lamang sa paghuhukay ng isang maliit na butas pagkatapos ng mahabang trabaho. Ang babae ay nakakaramdam ng desperado, at hindi mapigilan ang paghikbi. Ang optimistikong lalaki ay nagpapasigla sa kanya sa pamamagitan ng pag-awit ng isang kanta. Sa kanyang paghihikayat, pinunasan ng babae ang kanyang mga luha at nagsimulang kumanta kasama niya. Hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang daliri habang nagtatrabaho, at mabilis na tinanggal ng babae ang kanyang scarf para malagyan ng benda ang kanyang sugat. Ang dalawa ay unti-unting nagkakaroon ng malalim na pagkakaibigan sa pamamagitan ng paghihirap na ito, at kalaunan ay nagsimulang magtulungan. Habang nakatuon sila sa kanilang trabaho, ang kandado sa bakal na pinto, na nasa tapat ng silid, ay nagsisimulang umikot sa sarili nitong. Agad na sumugod ang dalawa, ngunit ang lock ay agad na bumalik sa orihinal nitong posisyon. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, natutunan nila ang proseso kung paano gumagana ang pinto. Natuklasan niya na kung nakatalikod sila sa pinto, automatikong babukas ang lock. Kaya, dahan-dahan silang lumapit sa bakal na pinto, nakatalikod. Maya-maya ay bumukas ang pinto, at nakuha nila ang akses sa ikatlong silid. Sa kanilang kasawian,
Sa labas ng pinto ay isang katulad na silid na may walang laman na libingan, isang lapida, at isang katulad na pintong bakal. Mabilis na bumalik ang babae sa naunang silid para kunin ang lahat ng kinakailangang gamit. Matapos hanapin ang bagong silid, sinubukan nilang buksan ang bakal na pinto sa parehong paraan, ngunit ang pinto ay nananatiling sarado. Ang magagawa lang nila dito ay hukayin ang libingan, umaasang makagawa ng bagong lagusan sa loob nito. Sa puntong ito, ang lalaki ay nagtatrabaho ng walang laman ang tiyan at sobrang dehydrated. Sa makatuwid, ang walang pag-asa na trabaho ay halos magpapabagsak sa kanya. Ang babae ay higit na nagtitis sa kawalan, dahil siya ay nakagawa ng mas kaunting pisikal na paggawa. Hindi nagtagal ay napansin niya na ang lalaki ay nagsisimula ng nilalagnat dahil sa dehydration. Bigla niyang napagtanto ang totoo at masasamang hangarin ng isip na nagtrap sa kanila dito. Naniniwala siya na gusto nilang panuurin ang kanilang bihag na patayin ang isa't isa sa kawalan ng pag-asa, ibig sabihin ay hindi sila makakaalis dito maliban kung isa sa kanila ang mamatay, at ang libingan ang magiging destinasyon ng isa sa kanila upang wakasan ang pagpapahirap. Sa una, naisip agad ng lalaki na patayin ang babae. Gayunpaman, nabigo siyang maisakatuparan ang kanyang ideya, at isinuko ang kanyang plano na patayin siya. Dahil sa pagod at walang pag-asa, itinapon niya ang sarili sa libingan. Sinisipa at binugbog siya ng babae, sinusubukang panatilihing mulat siya sa ganitong paraan, ngunit hindi siya nagbigay ng reaksyon. Ginagawa niya ang lahat para kaladkarin siya palabas ng libingan at aliwin siya. Nakakaramdam siya ng kakilakilabot at sumigaw ng malakas sa bakal na pinto, umaasang may tutugan sa labas, ngunit wala siyang mahanap na paraan palabas. Para manatiling buhay ang lalaki, pinainom niya ang kanyang mga luha, dahil kapag namatay ito, hindi rin siya makakaligtas. Lang saglit pa, nagsimula nang maghubad ang babae ng kanyang mga damit, para ma-motivate siyang magpatuloy at huwag sumuko. Buti na lang at dahan-daang nagising ang lalaki habang marahang inaalaw siya nito. Gumagana ang plano ng babae, at nagising siya, na nauwi sa pag-iibigan. Kasunod nito, sabay silang natutulog sa sahig. Nang magising ang lalaki mula sa pagkakatulog, napansin niya ang babaeng nakasiping niya. Kinaladkad niya ang sarili sa pangalawang silid, pinunit ang isang piraso ng peles mula sa kabaong at tinakpan ito ng babae. Maya-maya, nahimitay na naman siya sa pagkataranta. Sa sandaling iyon, tila naririnig niya ang tunog ng pag-ikot ng kandado. Agad niyang ginaisang ang natutulog na babae, at katulad ng naunang pamamaraan, nakatalikod sila sa bakal na pinto para makalapit. Nanghina na ang lalaki para maglakad ng mag-isa. Sa tulong ng babae, lumakad siya ng may huling lakas para maabot ang pintong bakal. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay bumukas ang pinto, at isang ganap na kakaibang eksena ang nahayag. Ang mundo sa labas ng bakal na pinto ay kasing ganda ng paraiso, talon ng mga ibon at bulaklak kung saan-saan. Hinahangaan ng dalawa ang kahangahangang kapaligiran, na pagtanto na sila ay nakaligtas, at maaaring magsimula ng bagong buhay. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.